pagka maaga talagang pumapasok na walang malinaw na dahilan at mahilig magpaiwan sa shift, baka may ginagawang himala. Shoutout sa mga negosyante. Napapansin mo ba na pabawas ng pabawas ang kita mo ng negosyo kahit na steady naman ang benta? Baka meron ka ng silent partner sa iyong mga empleyado at di mo pa alam. Paano mo malalaman na ikaw ay kinukupitan na ng mga empleyado mo? You got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Para sa mga taong nagpapatakbo na ng negosyo, kailangan nyo mapakinggan to at para sa mga taong may plano na magnegosyo one day. So, ano po ang 6 signs na ninanakawan na kayo ng empleyado? Ay guys, ito speaking from experience to. Kaya nga, alam mo, prevention is better than cure. So, right now, let me tell you. Okay, kumuha ng papel at ballpen at isulat mo na to. Sign number 1, hindi tumutugma ang inventory mo sa sales records mo. Kung ang bilang ng stocks mo kumpara sa actual inventory ay hindi po nagmamatch, may problema na. Pero alam mo mas malaking problema kung wala kang inventory system. Yun, mas malaking problema. Kasi hindi mo alam kung ninakawang ko o hindi. Para sa mga tao meron namang mga inventory system, nawawala ka ng product, laging short na lang ang cash mo, at kapag tinatanong mo, laging may excuse at hindi kayang ipaliwanag ang discrepancy. Malamang, yun na, may problema po yan. Kaya mga ka-friendship, always remember, kailangan may nag-check po talaga. Number 2, sign na ikaw ay ninanakawan na. May mga empleyado na pumapasok ng maaga at umuwi ng late na walang dahilan. Yung parang nag-e-extend ba? Parang wala namang special task. Ay nako, alam mo pagka maaga talagang pumapasok na walang malinaw na dahilan at mahilig magpaiwan sa shift, baka may ginagawang himala, di ba? Alam mo, we need to be very, very careful. Lalo na kung wala kayong check and balance sa loob ng inyong kumpanya. Nako, ang tanong, lalo na kung may mga items kayo na medyo yung presyo po ay mataas ang presyo. Kaya ingat-ingat po tayo. Pangatlo, may mga empleyado na ayaw magpa-audit or hindi kayang ipaliwanag ang records. Nako, yung parang pagka tinatanong mo, sila pa yung naiirita. Yung parang sinasabi, nagdududa po ba kayo sa akin? Naks naman. Mahirap po yan na yung mga ganung mga nagre-reklamo, nagagalit, pag may bagong audit process na pinapatupad. Ay nako mga ka-friendship, hindi magandang senyales yan, red flag yan. At alam mo sa totoo lang, kapag wala naman tinatago, ano naman ang problema, diba? Kaya nga tatanungin ko Rosel Llarena, kay Ana Lizel at si Nehan Arta, kayo ba may problema ganyan? Pang-apat na sign na may problema kayo sa empleyado nyo at malamang ninanakawan na kayo. Yung biglaan bang lumalaki ang gastos na hindi naman tumataas ang sweldo. Nagkakaroon ng bagong motor, bagong gadget, bagong accessories. Nakakapag-travel. Ay, nako. Yan yung mga yung parang lifestyle check ba? Kaya nga, isip-isip po tayo, tanong-tanong po tayo. Paano kaya na-afford yun? Bumili na naman ng bagong Sana all. Sign number 5 na ikaw ay kinukupitan na ng mga empleyado mo. May nakikita kang pattern na nawawalang items or pera. Alam mo, kung may nawawala, hindi na to aksidente. Meron na talaga. Meron na. Yung parang laging kulang ang stocks, discrepancy, pera, nawawalang gamit, di ba? Una, ang nawala, mouse. Pangalawa, keyboard. Pangatlo, yung screen na. Dinadahan-dahan ka. Parang nakaka-inside job na, ha? Papansin mo ba yan? At pang-anim na sign na medyo may problema na talaga sa empleyado, sa honesty. May nakikita kang nakakapaglabas ng stock ng produkto na walang documentation. Diba? Walang resibo, walang record, hindi dumadaan sa system, at minsan may refunds and discount kahit na walang approval. Alam mo, one thing that I've learned in business, if you do not monitor, wala kang system to monitor, chances are talaga you're opening yourself for pilferage or what we call as theft. Ask yourself, ikaw, nagnenegosyo ka, tumutugma ba ang benta mo? Diba? Sa sales. Tapos, pumapasok ba ng maaga? Oo, hindi dahil kailangan. Umuwi ng late, hindi naman dahil kailangan. Ayaw magpa-audit. Lumalaki ang lifestyle. Tapos, may pattern na nawawalang items. At walang documentation pagka naglalabas ng produkto. Kung meron siya 3 out of the 6, malamang lang, baka may dishonest ka ng employee. Kaya nga, it's very important for you to check. Kaya nga, kung ikaw, nakikinig ka ngayon, may experience ka pa na ninakawang ka na talaga ng tao, ng empleyado, at syempre, huwag nyo na ipangalanan. I-comment nyo na, ikwento nyo na sa comment section. At kung gusto nyo pang matuto ng mga ganitong smart business tips, please don't forget to like, follow, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.